Okay, mga kababayan, pag-usapan po natin ngayon itong senatorial lineup, yung mga tatakbong senador next year. So, pag-usapan po natin muna itong, alam mo ako nadidismaya ako dito sa ginawang alliances ni party alliances ni PBBM. Nakipag-alyado siya sa mga politiko, mga partido na nakakalungkot mga kababayan, na nakakadismaya kasi anong saysay nitong mga alliances na ito na gagawin lang naman? Sinong pinagluloko? Pinagluloko na naman tayong mga butante, tayong mga tao. Kaalyado yung mga partido ni Cynthia Villar, si Amy Marcos. Bueno, si Amy Marcos understandable yun na ibibilang ni PBBM sa partido niya dahil siyempre kapatid . So nasa atin na lang po mga butante kung iboboto natin si Amy Marcos. Parang nakakaloko po . Tingnan mo yung mga nandiyan dyan sa lineup ni PBBM. Bukod sa kanyang mga talagang mga cabinet secretaries, kabilang si Manny Pacquiao, yun na nga, si Amy Marcos, sila Richard Gomez. Ang hindi ko po maintindihan, hindi ko matanggap-tanggap, ay bakit nasa line-up nila ni PBBM si Pia Cayetano tsaka si Cynthia Villar. Hindi, si Cynthia Villar kasi gagraduate na. So ang ipapasok niya yung anak niya, yung si Camille. Mga kababayan, Diyos ko naman, mauulit na naman po yung nangyari noong 2022. Uniteam na naman. Masyado nang naaabuso yung salitang uniteam. Nakakatawa na yung uniteam na yan. Baguhin na lang sana, wag ng uniteam. Tingnan mo nangyari doon sa uniteam noong 2022. Ano nangyari? Tingnan mo hanggang ngayon, magulo. Ang gulo-gulo na hindi naman gustong ayusin. Ang kakapal naman ng mukha ng mga sumasakay na naman sa uniteam ni PBBM. Ito mga bilyar na to, ang kakapal ng mukha. Sasakay-sakay na naman sa uniteam ni PBBM pagkatapos pag nanalo doon na naman sila kay Kibuloy at saka kay Duterte, tsaka sa pro-China. Even Amy Marcos. Hindi man sinali yan dyan. Bueno, kung sa bagay, kung yung mga anti-Marcos nga isinali, si Amy pa kaya, hindi yan dyan isali. So, nasa atin na lang po yan mga kababayan kung iboboto natin ang mga yan. Ano ba yan? Ay, sorry po. Alam nyo PBBM, kahit sino pang ilagay mo dyan na sikat, pag ayaw namin, hindi namin yan iboboto. Pinaglalagay nyo lang dyan kasi sikat. Ano ba yan? Wala nang katinuan yung walang katinuan ng eleksyon natin, mga kababayan. Biruin mo, ang habol lang naman ito ni PBBM ay para makuha yung majority ng, siyempre pag nanalo yung mga kasama niya dyan sa ticket niya, kahit paano mas may laban siya, lalo dyan sa Senado. Yan, dyan sa Senado talaga ang problema niya. Biruin mo, si Bong Revilla kasama. Si Lito Lapid pa nga yata.
Kulang na lang pati si Bater de la Rosa isama. Kasumpa-sumpa. Nakakatawa. Ang maganda po sana kasi mga kababayan, since government, administration ticket, dapat sana ang kukunin yung mga matitino, yung mga hindi lang sa matino naman si Manny Pacquiao. Pero, ano ba mayroon si Manny Pacquiao? Ano ba naman ang magagawa niya sa Senado? Galing na yan dyan eh. Ang mayroon lang naman yan, kamao. Kailangan ba ng kamao dyan sa Senado? Ang kailangan dyan utak, hindi kamao. Itong mga bilyar na to, ang kakapal naman ng muka, sakay-sakay na naman dyan sa sabay-sabay sa ticket ni PBBM. Tapos pag nanalo, nandoon siya sa kabilang kampo. Ano ba naman yan? My God, mga kababayan, ano ba naman yan PBBM ang pinagagawa ninyo? Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, ang dapat po sa isang eleksyon natin, national o local, ang administration po, hindi dapat kumukuha ng mga kanyang mga sariling kandidato o kaalyado. It's very unfair eh. Kasi unfair sa ibang mga partido. Kasi ang gagamitin ninyo diyan yung pondo ng gobyerno. Ang dapat po sa administration ay mag-sponsor, mag-invite ng mga kandidato. Halimbawa, mga senatorial candidates. Sana yung mga baguhan, yung mga hindi kilala. Yung mga hindi kilala, walang pera, hindi sikat, baguhan, pero for sure mayroong pakinabang. Yung may pagmamahal sa bayan, yung may laman ng ulo. Marami po yan sigurado. Alam niyo sa isang eleksyon, sa eleksyon natin, halimbawa, ito dapat ang gagawin ng gobyerno, ng administrasyon. Hindi yung maghahakot ng kung sino-sino na may kasama pang mga traidor. Na pag nanalo, kalaunan, pag nakapwesto na, ikaw mismo, PBBM, tatraidorin din. Mariusip. Di ba nangyari kay Robin Padilla? Nagkakabulol-bulol na naman ako pag ako nagagalit eh. Si Robin, hindi naman yun mananalo kung hindi yun sumama sa unit team. Pero nung nanalo, nandiyan na sa Senado nakaupo, di ba pinagkukontra yung mga polisiya ni PBBM, lalo na yung sa tungkol sa West Philippine Sea? At ang nag-iisang amo niya ay si Duterte. Tapos ngayon uulitin na naman. Kaya po, hindi matino ang pagpipili natin. Wala tayong makuhang matino na mga politiko. Dahil ang nangyayari, kayo-kayo lang. Kayo-kayong magbabarkada, kayo-kayong mga sikat, kayo-kayong mga pera, na mawala namang mga utak ang karamihan. Sige nga, barkadahan kayo eh. Basta lang manalo, basta lang maipanalo yung partido, yung mga kasamahan, kahit wala namang mga utak, tingnan mo, diyan na lang sa itong si Manny Pacquiao nga, hindi ako believe kung bakit ganito ang ginagawa ng, ang habol lang naman ng administrasyon kasi, magkaroon ng mga kakampi dyan sa Senado. Nakakalungkot. Pwede naman po tayo makakuha ng mga kakampi na yung mga bago naman po,
Iba naman. Kayo-kayo na lang pabalik-balik dyan. Marami, sigurado ako, maraming matatalino dito sa buong kapuluan ng Pilipinas. Hindi lang yan. Pati itong si Tito Soto, babalik-balik pa dyan. Tanda na eh. Ano bang nagawa niya ni Tito Soto? Wala naman. Alam niyo mga kababayan, ang gusto kong makita dyan na tumakbo sa Senado, si Pampilo Lacson, dahil si Lacson nga, yan yung president ko, kung hindi tumakbo si PBBM. Yan, si Pampilo Lacson, okay yan. Kahit na isa ring pabalik-balik dyan. Pero kahit papano, pero tumakbo naman yata, independent eh. Buboto ko yon. Pero si Tito Soto, ayaw ko niyan. Although nung election, binoto ko na vice president, yan si Tito Soto. Kasi wala namang mapagpilian eh. Wala namang okay. Alam nyo, mga kababayan, ang pinangihinayangan ko po na pag hindi tumakbong senador, itong si Trillanes. Nakakapanghinay. Nananawagan po ako, Mr. Sonny Trillanes. Huwag na po kayong tumakbo dyan sa Caloocan. Baka hindi naman kayo manalo dyan eh. Diba? Diba malakas yung ang kalaban niya dyan sa dyan sa Caloocan. Huwag na kayo dyan. Senator Trillanes, huwag na kayo dyan sa Caloocan. Mas kailangan po kayo sa Senado. Mas kailangan natin ang isang kagaya ni Trillanes dyan sa Senado. Alam mo si Trillanes, kahit dilawan yan, okay ako dyan, okay sa akin yan, dahil makabayan yan eh. Makabayan na, matalino pa. Kaysa naman dyan sa Manny Pacquiao, Richard Gomez, Camille Villar, my God, Bong Revilla, ano yun? Kapal naman ito ni Bong Revilla. Pabalik-balik dyan, wala namang nagagawa eh. Naghahakot lang ng pera yan ng bayan eh. Hoy, Bong Revilla, huwag ka nang tumakbo. Wala ka namang ginagawa eh. Wala namang utak. Sa totoo lang, alam niyo mga kababayan, para magkaroon tayo ng maayos, matitino, yung talaga mga kwalipikado na mga senador, dapat po, ang sponsoran ng administrasyon ay yung mga bago, bigyan ng chance. Hindi yung maghahakot ng mga datihan na wala namang mga utak. Bigyan ng chance yung mga hindi kilala na ma-interview, sumali sa mga debate, sa mga public forum, para makilala ng tao. Maglahad sila dyan ng kanilang mga intensyon sa pagtakbo, plataforma, para makilala ng tao. Hindi yung makikilala ng tao dahil may pera, dahil boxer, dahil artista. Wala naman dito. Marami po tayong matatalinong Pilipino na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Diba? Ano ba naman yan? Alam nyo, COMELEC, hindi ko po alam mga kababayan kung ang COMELEC ba is an independent agency na gumagawa ng sariling batas. Kasi, kung makakapagdesisyon ng COMELEC, di COMELEC dapat ang maglalagay ng, ay Diyos ko, qualifications, yung pamamahala sa mga public debates,
Bigyan naman ninyo ng pagkakataon yung ibang Pilipino. Yung mga fresh blood. Hindi yung mga inaamag na dyan sa Senado na wala namang ginagawa. Kikurak ding na kamo dyan. Wala man kamo nagkairinimuan. Mga buwisit na. O, doon naman po sa kabila, mga kababayan, alam mo ba kung sino ang nandun sa kabila? Yung, doon sa kabilang listahan, imagine, pati ba naman si Kibuloy? Pati si Kibuloy, isasali ninyo dyan? Hindi pa dapat ang mga ganitong klaseng tao, mga nagtatago ng mga kriminal? Masasabi ko pong kriminal dahil ayaw harapin yung kaso niya. Dahil guilty. Kapag ikaw nagtatago, guilty ka. O di kriminal ka. Bakit isasali yan dyan sa... Mananalo pa yan eh. Pag nanalo pa yan, di ano nang itsura ng Senado natin. Ang daming... Ang mga tao, reklamo ng reklamo. Wala naman ba tayo magawa kundi magdaldal. Yung mga nandiyan sa gobyerno, sila naman kasi ang nakakapagdesisyon dyan eh. Mga kababayan, nasaan ba ang mali? Diba? Nasa batas, nasa mga mambabatas, nasa constitution. Kaya yung constitution na yan, na ayaw kiwkiwin, ayaw baguhin, eh yan ang nakakasama eh. May mga bagay-bagay dyan sa loob ng constitution na nakakasama sa atin. O ano meron dyan? Di ba yung tungkol nga dito sa pagkakandidato? Tingnan mo, yung mga pagkakandidato nitong mga wala namang saysay, mga walang utak na to, bakit sila nakakatakbo? Kasi protektado sila ng konstitusyon eh. Di ba? Mga buwisit na to. Malapit na ako mawala sa mundo eh. Hindi man lang makakita ng matinong politiko eh. Biruin mo pati si Kibuloy. Papayagan ninyong tumakbo. Willie Rebillame, Philip Salvador, Bongo. Idadamputin na nga yan ng ICC, isasali-sali nyo pa dyan. Bato de la Rosa. Di ba dapat, yung mga qualified na kumandidato, eh yung mga walang bahid ang mga pangalan? Ano ibig sabihin na walang bahid? Mga kagaya nito nila Bato de la Rosa, nila Bongo, si Kibuloy, na may mga kaso. Hindi ba? Tama hindi. Paano naman tayo magkakaroon ng matinong gobyerno kung gobyerno mismo ang ahente ng pagkasira ng gobyerno mismo? Pero may sa pagtatanggap na lang ng mga kakandidato, maganyan. Porque may pera, si Kibuloy. What a big joke! Si Kibuloy, si De La Rosa, si Bongo. Well, si Philip Salvador sa si Willie Rebillame, wala naman silang kinakaharap ng mga kaso. Itong ibig ko sabihin, ito may mga kinakaharap na kaso. Bakit yan binibigyan ng chance na tumakbo-takbo dyan? Ito si Willie Rebillame sa si Philip Salvador nasa kamay na ng butante ang kapalaran ng mga to eh. Pero ako, kaming mga loyalista, hindi namin iboboto yan. Philip Salvador, Willie Rebillame. Ay.
Only in the Philippines talaga. Sa totoo lang siguro pinagtatawanan tayo ng ibang bansa dahil di sa mga dito sa klase ng eleksyon na meron tayo. Kung sino-sino ang mga inuupo natin dyan. Di ba mga kababayan? Diyos ko. Kahit na itong si PBBM nakakatawa yung pinaggagawa Basta lang makakuha ng mga kaalyado na magiging kaalyado niya dyan sa Senado, kukuha ng mga bobo. Diyos ko. Gone are the days nung mga, saan ba kasi nag-umpisa yan? Itong pagkakaroon natin ng mga politikong bobo. Noong panahon kasi, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., yung mga kasabayan niya ng mga politiko, yung mga congressman, mga senador, ang gagaling nila, ang tatalino. Walang mga ganito, na mga, parang mga ano ba yung nakakatawa na karakter? Mga kengkoy? Diyos mio. Tapos sinasahuran natin pagkalalaking mga milyones na pera. Wala namang mga pakinabang. Tapos ang gagawin dyan sa Senado, magpapasikat lang, magpapabida-bida. Ay, mga kababayan. Kawawang Pilipinas. Kawawang Pilipino. Alam nyo, hindi ko na po masisisi ang botante Kasi ang botante, parang yung kakain dyan sa mesa na hinahainan ng pagkain. Ngayon, kung anong hinain mo, doon na lang siya mamimili Yung nanandyan Na kahit man nga kasi mayroon dyan na kumbaga healthy food. Healthy food, junk food, mga walang kwenta pagkain, yung attractive sa mata, palatable tingnan. Siyempre yung kakain, yung walang utak, ang pipiliin niyan yung junk food, yung walang kwentang pagkain. Pero yung matalino, alam niya kung alin ang pwedeng makakabuti sa kanya, pipiliin niya yung healthy food. 'Di ba? Ay nako. Dito sa eleksyon natin, ang may kasalanan diyan yung kusinero. 'Di ba? Tsaka yung nagsiserve. Kayo mga nandiyan dyan nasa gobyerno, kayo yung mga kusinero dyan. Tapos yung pinagsisilbi yung magsiserve kayo dito sa mga botante na ang karamihan sa ihahain ninyo yung mga junk food. Di ba mga kababayan? Tama hindi? Ay nako. Kawawang Pilipinas. Peace be with you.